Nasa part 16 na tayo. Nalaman natin nung sa part 15 na talagang magkakatotoo ang gusto ng Diyos na gawing bago ang lahat ng bagay sa mundong ito. Bagong pamahalaan, yung hinihiling nating dumating nawa ang kaharian mo, mangyari naman kalooban mo paano sa langit, dito rin sa lupa, mangyayari. At patunayan natin na talagang ang sinalita ng Diyos kay Noe, nangyari siya. Talagang may matibay na dahilan tayo para maniwala na yung binanggit sa Apocalypse 21:4, mawawala na ang kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak at ang kirot. Kasama doon siyempre pa ang mawawala na sa inaharap na gustong-gusto natin, yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga taong may kapansanan. 'Di ba? Naaawa ako kapag nakikita ko na may mga taong baldado, yun yung isinilang mula sa pagkabata. Ganun na sila. Baldado na. At ang iba naman ay nangyari dahil sa mga aksidente, ang iba naman dahil sa katandaan, di na makatayo, no? Baldado, may kapansanan at iba't ibang kapansanan ng tao. Bulag sa pagkabata, pipi, bingi, at marami pang iba. Ang iba mongoloid, no? Yung ipinanganak na wala sa tama ang kanilang growth ng paglaki ng pag-iisip. Nakakalungkot 'yon. At talaga nakakalungkot. Makikita tayo ng ganyang mga tao na nakakaranas ng ganyan. Nalulungkot tayo. At alam nyo ba, nalulungkot din siyempre ang Diyos. Kasi noong sabihin niya kay Adan sa Henesis 1:28 na humayo kayo magpakarami, punuin ang lupa, pinagpala niya ang sina Adan at Eva nung sila'y suwika nga kinasal ng Diyos doon sa Garden ng Eden. Nung ibinigay niya si Eva, humayo kayo magpakarami, punuin ng lupa. Punuin ng anong uri ng tao. Perfect, no? Perpekto. Ang perpektong tao, hindi nagkakasakit, hindi tatanda, at hindi rin mamamatay. Yun yung perpekto. Walang pagtanda, walang kapansanan, walang ipanganganak na kulang-kulang, wika nga, na nakakalungkot. Pag meron tayong mahal sa buhay na ganyan, talaga namang tayo ay naghihirap din. Pero ang Diyos din pala, naghihirap din. Ayaw niya kasi yan. Kasi hindi yan ang layunin niya na pupuno sa lumang lupa ng mga taong may kapansanan at iba't ibang uri ng kapansanan, baldado, hindi nakakalakad, hindi nakakatayo, at wala sa tamang development ng pag-iisip. Ayaw ng Diyos doon. Magpakarami, punuin ang lupa ng mga perpektong tao na walang ganun. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya doon sa Isaiah 63:9, nahihirapan siya kapag nakita tayo naghihirap. At gaya ng illustration ko, kapag ang magulang ay may nakikitang isang bagay na nagpapahirap sa kanyang anak, halimbawa, nasalugsog lang, namaga na, tinago, nilihim ng kanyang anak, namaga na, iyak na ito ng iyak, anong gagawin ng magulang? Di ba alisin mo yung salugsog na yan? Kasi habang nakikita mo nahihirapan siya, nahirapan ka rin. Kaya nakatitiyak tayo na mawawala na ang kapansanan sa buong lupa. Wala nang ganun. Ibabalik ng Diyos ang perfection ng tao. Mayroon ba tayong katunayan na may ginawa na ang Diyos tungkol sa bagay na yan? Oo, meron. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak nung siya ay narito sa lupa. Yabang sa Jesus noon na hindi kilala. Siyempre, bagaman alam ng mga Hudyo na darating ang Mesyas, pero hindi na tinatanggap na si Jesus ang Mesyas. Ay anong gagawin ng Diyos para patunayan na itong si Jesus na ito, pinanganak ni Maria,
ay siya yung ipinangakong Mesyas. So binigyan niya ng kapangyarihan ito para patunay na magpatotoo na ito ang kanyang anak na kanyang sinugo. So anong ginawa ni Jesus? Kapangyarihan binigay ng kanyang ama. Ito, at yan ay nakapagpapatibay sa lahat ng mga mahal sa buhay na may kapansanan, anumang kapansanan ito, bulag, pipi, bingi, baldado, no? Mula sa pagkabata o nabalda na lang sa dakong huli, o ang development ng isip ngayon ay mahina, no? Ano pa, hirap na hirap ang mga magulang. Meron pa nga magulang na sinisisi ang Diyos, bakit ganyan yung anak niya? Hindi naman ang Diyos may kagagawan noon. Yung imperfection, yan ay sinabi ng Diyos, kung ano mang inihasik, aanihin ng tao. Nagasik si Adan ng pagsuway, umanoy siya ng imperfection. At kasalanan ni Adan yan. Hindi ang kasalanan ng Diyos. Parang magulang yan. Ang plansyang yan, mainit, huwag mong hipuin. Ang ginawa ng anak, hinipo. Hindi mapapasok talaga. Diba? Maghihirap siya. Ganyan si Adan. Kaya, may ipinasulat ang Diyos na ginawa ng kanyang anak. At yun talaga ang nasa isip din ng Diyos para bigyan tayong garantiya na sa hinaharap, aalisin niya ang mga kapansanan ng mga tao. Lahat ng sakit, di lamang sakit, kapansanan pa, lahat ng mga nagpapahirap sa taong iyan sa ngayon. So, basahin natin ang Matthew 15:30 and 31. Maganda yan. Ginamit ni Jesus ang bigay Diyos na kapangyarihan. Hindi lamang patunayan na siya yung Mesyas, na kahit mayroon nga siyang ginawang ganun, di nga siya pinaniwalaan eh. Gakong pinatay pa rin. Pero yung kanyang ginawa, patikim lang yon na sinaharap wala ng kapansanan. At kapag siya maghahari after Armageddon, yung bagay na kanyang ginawang ito, papangyarihin niya. Gustong-gusto niya nang gawin yan ngayon. Kaya lang siyempre naghintay siya. Kasi kung gawin niya yung mga babasahin natin sa ngayon, para niya nang tinulungan ang sanglibutan ni Satanas. Di ba ang sanglibutan ngayon, namumuno si Satanas sa Diablo? Kaya nga nakita natin ang gulo, digmaan, patayan, awayan, labanan. Ang gulo, hirap. Alam natin si Satanas, unang Juan 5:19, buong mundo ay nasa kapangyarihan na isa na masamang yun, si Satanas na Diablo. Siya yung nag-offer kay Jesus sa Matthew 4:9, lahat ng kahariang ito, lahat ng gobyerno yan, ibibigay ko sa iyo. Kanya naman talaga yun eh. Siya nagko-control niyan. Kaya ang gulo-gulo. Bigay niya kay Jesus. At yun naman, tinanggi ni Jesus. Kanya naman talaga, kay Satanas naman talaga yun. Kasi kung ang Diyos mamahala, ito yung gagawin ng Diyos. At gustong-gusto na ni Jesus gawin ito. Ano ito? Matthew 15:30-31. Di ba sahin natin? Ito yung malapit ng gawin ni Jesus. Kapag after Armageddon, inalis niya na lahat ng mga sagabal sa katuparan ng Diyos ng kanyang pangako, mawawala na ang mga bagay na nagpapahirap sa tao. Maging bago nga ang mga bagay sa buong sanglibutan, buong mundo. Bakit? Matthew 15:30-31. At maraming tao ang lumapit sa kanya at may kasama sila mga lumpo, baldado, bulag, pipi, marami pang ibang may sakit. Ano yung meron doon na lumapit sa kay Jesus? May mga kasama silang lumpo, baldado, bulag, pipi. At marami iba pang may mga sakit. So, ito, kahit anong gagawin dito ng mga doktor sa ngayon, pag sinabi nilang inborn na kapansanan yan, wala na silang magawa. Wala na kahit anong gagawin. Pero anong ginawa ni Jesus? Basahin natin ang karugtong. Nasa Matthew 15:30 tayo, yung sa dulo. Dinala nila ang mga ito sa kanyang paanan at pinagaling niya ang mga ito. Yan, pinagaling ni Jesus. At sa 31, anong nangyari nung pagalingin niya? Namangha ang mga tao habang nakikita nilang
nakapagsasalita ang mga pipi. O yung mga pipi inborn, nakapagsalita. Gumagaling ang mga baldado. Kung ba nakapagpapatibay yan, mga yun ay nabalda, baldado sila, dala ng ipinanganak silang ganoon. At gayon din, nabalda sa bandang huli dahil sa sakit o anuman, katandaan, anuman, di na makalakad. Sabi diyan, pinagaling niya ang mga ito. Gumagaling ang mga baldado, nakapaglalakad ang mga lumpo, at nakakita ang mga bulag. Kapansin-pansin, ano? Inborn ito. So bakit ginawa ni Jesus yan? Ipinakita niya, pinatikim niya sa mga tao na ito ang gagawin niya kapag siya ay lubusan na naghari sa buong lupa. Kapag mangyari na yung hinihiling natin sa Diyos, milyon-milyong tao ang humihiling nito sa Diyos na, Ama namin na sa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo o gobyerno mo. Mangyari nawa ang kalooban mo paano sa langit, dito rin sa lupa. Kapag mangyari yun, papangyarihin na ito ng Diyos. At yan ay sa ilalim ng pamamahala ng kanyang anak na itinalaga, si Jesus. Di ba sabi ni Jesus, ako'y babalik, I shall return. Si MacArthur nga nag-return, si Jesus pa kaya? Kaya pinahihiling niya, dumating na ang kaharian mo. Kasi babalik siya, taglay ang kapangyarihan ng kaharian, at wala nang sagabal sa pagsasakatuparan ng Diyos. Si Satanas ay binartulina na sa kalaliman sa loob ng 1,000 taon. Walang sagabal. Kaya si Jesus na ang magiging hari. At kapag naghari na siya, yun nga ang ipinangako. Lahat ng mga kapansanan ng tao sa ngayon, immature ba nung ipinanganak? Delay ang isip? After ng Armageddon, instant. Bakit instant? Kasi nung si Jesus dito, instant din eh. Di ba? Di ba sinabi niya, unti-unti kang magkaroon ng ganito, pananaw, ito, mga 1 taon pa. Hindi naman. Yan ay instant, namangha mga tao bang nakikita na ng nakapagsasalita mga pipi, gumagaling mga baldado, nakakita ang mga bulag instant. Kaya nakapagpapatibay yan. Instant din after ng Armageddon. Nakatitiyak tayo niyan at gustong-gusto nang gawin ni Jesus yan. Kaya after Armageddon siya kasi nahari. So instant din at sinasabi rito, pinuri nila ang Diyos ng Israel. Hindi niya pinuri si Jesus. Bakit yung Diyos ng Israel? Ang Diyos ng Jehovah? Kasi ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Si Jacob kasi siya yung pinalitan ng pangalan, ginawa ng Israel. So, ang pinuri ang Diyos ng Israel. Sino yung nagpakilala sa kay Moises noong sa Exodus 6:2? Sinabi ng Diyos, ako si Jehovah. Di ba sabi? Kaya ang Diyos na Jehovah dito, pinuri nila. At alam ng mga Hudyo yan. Kasi sila alam talaga nila ang pangalan ng Diyos noon. Ang hindi lang alam ng mga Hudyo noon, ng panahon ni Jesus, yung pangalan ng Mesyas, ayaw tanggapin si Jesus eh. Pero dito, pinuri nila ang Diyos ng Israel, ang Diyos na Jehovah. Kasi bakit? Kasi bago gagawin ni Jesus yan, nanalangin siya sa kanyang ama. At humiling siya ng patnubay ng kanyang ama. Diba bakit siya gagawa ng isang bagay? Nanalangin siya. Kaya ang pinakikita dito, kita ng mga tao, hindi sa kanya galing ang kapangyarihan. Alam niya, galing ito sa Diyos ng Israel, ang Diyos na Jehovah. Kaya sa hinaharap, napakaganda. Ipinakikita nito, talagang bago ang lahat ng bagay kasi wala na ka nang nakikitang mga kapansanan nagpapahirap sa tao. At wala ka na rin nakikita mga taong hirap na hirap. Ang iba ay hiyang-hiya sa kanilang kalagayan. Dahil sila ay may kapansanan. Walang ganyan sa hinarap. Tinitiyak yan ni Jesus. Kaya, tama ang sinabi ng Diyos, isulat mo, sapagkat ang salitang ito ay tapat at totoo. Totoo na,
Gagawin yung bago ang lahat ng bagay. Wala nang makikitang may sakit, wala nang ospital, walang clinic, mahal-mahal. Ngayon ay magpa-check up ka pa lang, mahal-mahal na. 'Di ba? Mahal-mahal ang pa-check up ngayon. Wala na. Wala nang mahal na presyo ng mga gamot sa mga butika. Lalo na branded, naku po. Wala nang mga maintenance. Isip-isipin mo ang gandang bagay. Wala na rin mga kapansanan na nagpapahirap sa tao. Muli, maraming salamat sa inyo sa inyong pakikinig at panonood. Naway may natutunan kayo. Tinalakay ko yan kasi yan yung hindi ko natalakay noon tungkol sa kapansanan. Gusto ko mapatibay din ang mga may kapansanan ngayon. Kapansanan na isinilang ng ganyan o kaya kapansanan na bandang huli lang nangyari sa kanila. Lalo na yung mga may edad na, nakaupo na lang o nakahiga na lang, no? Kaya kayo tinitiyak dito ko pag kayo naging matiisin hanggang sa wakas, kumapit lang kayo sa Diyos, mag-aral kayo ng Biblia, kilalanin niyo ang Diyos na pinuri ng mga tao rito, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Jehovah, kilalanin niyo. Gaya na sinabi ni Jesus sa John 17:3, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka. Kausap niya ang kanyang ama, ang Diyos na Jehovah, ang tanging tunay na Diyos. At sa isa na yung sinugo, si Jesucristo. So, dapat makilala natin talaga ang tanging tunay na Diyos. Kaya pag-aaral sa Biblia, makilala niya. Maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig, at may nakakapulot kayo ng kaunting aral. Pinahalagan ko yung nanonood doon sa Facebook at ganyan din doon sa YouTube. Sa YouTube, kung gusto nyo mag-subscribe, kasi dito sa FB, wala eh. Kaya sa YouTube, yun, pwede kayo mag-subscribe doon para pag may naipost ako, di automatic mayroon din kayo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig. Appreciated ko yun. Tinitiyak ng Diyos, darating ang napakalaking pagbabago sa inharap, magkatotoo ang kanyang salita. Magandang araw sa inyo.